Balitang Pulis Gapo. Isang mapagpalang Huwebes mga Olongapenyo at lahat ng tagapakinig natin ngayon. Dito lamang siyempre sa DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Magandang umaga po, lungsod ng Olongapo. Today is April 24, 2025. Ilang tulog na lang. Patapos na ang April. Tama ka dyan, ma'am. Kasabay din yan ng summer season ang dala natin mga balita. Mainit na panahon, mainit na naman na balita. Yan ang hatid sa inyo. Yan po ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Biyernes. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong pong Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si PEMS Eric Bontuich, ang Salam PNCO ng Olongapo City Police Office. Samahan niyo po kami ngayong araw upang ihatid ang mga mahalagang gaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City sa loob ng ating lungsod. At ito ang Pulis Gapo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. At sa pagpapatuloy? At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng ating City Director Charlie Donato Umayam. At patuloy po sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report from April 14 to April 20, 2025. Sa kabuuan ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakapagtala ng 8 drug personalities mula sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operation. Kung saan nakakumpiska po tayo ng 33.45 grams of shabu na may kabuuang standard drug price na 227,521 pesos. Kaugnay nito, isang street-level individual ang matagumpay na naaresto ng tauhan ng Police Station 3 sa Quezon Street sa may Barangay Asinan, lungsod ng Olongapo noong April 19, 2025. Kung saan mga ka-OK naaresto ang isang alias Andak sa pamamagitan ng ikinasang bypass operation. Nakumpiska sa sospek ang 3 pirasong sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 4.51 grams na may standard drug value na 30,000 pesos, 30,668 pesos kasama ang 200 peso bill na nagsilbing mark money. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon po sa ating City Director, patuloy na palalawigin ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra iligal na droga bilang bahagi sa pagsisikap na mapanatili ang kaayusan ng lungsod sa gitna ng nalalapit na 2025 national and local election para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Para naman sa ating campaign against loose firearms, 2 baril ang nasa kustudyo ng Olongapo City Police Office dahil sa pinaigting nitong operasyon kontra boga. Kaugnay nito, isang Colt 45 caliber pistol ang nasa kustudyo ng Olongapo City Police Office na voluntaryong isinurrender sa tanggapan ng Police Station 5 noong araw ng Linggo para sa safekeeping.
Maliban dyan mga ka-OK, isang caliber 38 revolver ay matagumpay na nakumpiska ng Totohanan Police Station 4 sa pamamagitan ng isang search warrant para sa isang alias Chokoy noong April 15, 2025. Naganap ang nasabing operasyon sa Purok 1, Old Cabalan, Olongapo City. Nakumpiska din ng isang black protector caliber .38 revolver with serial number loaded with 5 rounds of live ammunition. Layunin po ng operasyon na ito na paigtingin ang ating kampanya against loose firearms at isa sa mga programa ng PNP ang Revitalize Oplan Katok na kung saan kailangang ma-account ang mga registered firearms, ma-deposit ang mga baril na unrenewed registration at makumpiska ang mga unregistered firearms na kadalasang ginagamit ng mga kriminal sa criminal activities. So yung sa mga loose firearms man, maraming tumatawag sa akin nagtatanong kung anong magandang gawin. Pag kayo po ay may baril at expired ang inyong license, maaari po magpunta kayo sa mga police stations na malapit sa inyo. Inform niyo po ang mga police doon na meron kayong baril na expired at tutulungan po nila kayo kung paano po ipaprocess at may tatabis pansamantala ang inyong mga baril. At yan ang ilan sa operational activities ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating barangay at ganun din ang pamahalaan ng lungsod ng Olongapo. Ayan, para naman sa ating information operation, inulungsad ng Philippine National Police ang PNP-MC Ligtas Sumbak 2025 Operational Guidelines bilang gabay sa pagpapatupad ng mas pinaigting na seguridad at kaayusan ng buong bansa. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng unit ng kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng publiko alinsunod sa aming Ligtas Sumbak 2025 mula April 1 at matatapos ng May 31, 2025. Maraming mahahalagang pagdiriwang din ang kasabay ng panahong ito, kabilang narito ang nagdaang mahal na araw. This coming month naman ay ang pagdiriwang ng Labor Day at ang Flores de Mayo. Dahil dito inaasahan ng pagdagsa ng mga tao sa pampublikong lugar at lansangan na nangangailangan ng mas mataas na presensya ng mga kapulisan upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad. Kasabay ng pagdami ng tao sa matataong lugar, inaasahang tataas din ang mga kasong krimen tulad ng panloloob, pagnanakaw at iba pang illegal na activity. Malaking hamon din ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada at daan. Kaugnay nito, mahigpit na pinababantayan ng PNP ang mga posibilidad na anumang banta mula sa kriminal at teroristang grupo lalo na sa Sumbak 2025 ay kasabay ang pangangampanya ngayong eleksyon. Kaugnay nito, nagsagawa ng inspeksyon ng mga transport hubs and terminal ang ating City Director upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga pasahero, balikbayan at terorista. Nagtalaga din ng mga police assistance desk sa mga transport hub, tourist spots at iba pang matataong lugar upang agarang makapagbigay ng tulong sa publiko. Paiigtingin din po mga ka-OK ang law enforcement operations upang pigilan ang anumang aktibidad ng krimen habang mas hihigpitan ang seguridad sa mga mahalagang pasilidad, terminal at lugar ng pagsamba sa pamamagitan ng mga intelligence monitoring and security inspection. Tinitiyak po ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ang kahandaan ng Olongapo City Police Office sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Nananawagan din po kami sa publiko na manatiling mapagmatsyag, makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang activity. Sama-sama po nating gawing ligtas at masaya ang ating summer vacation. At mga ka-OK, magbabalik po ang inyong balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala, manatili pong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Pulis Gapo. Muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kababayan
patungkol sa pagkakalat ng maling impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ito i-online. Ang pagkakalat ng mga hindi na patunayang balita ay maaaring magdulot ng takot at kaguluhan. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagkakalat ng maling impormasyon ay mayroong karapatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala ang OCPO na ang pagkakalat ng mga peking balita ay seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan sila sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. At para naman sa ating community engagement, pinaigting po ng Olongapo City Police Office ang kaalaman ng publiko ukol sa iba't ibang krimen ng modus operandi sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga flyers at IAC material sa mga kalsada, palengke, paaralan, simbahan, mall at iba pang mga pampublikong lugar. Ang aktibidad po na ito ay malaki ang naitutulong sa pagbibigay kaalaman at kapangyarihan sa komunidad upang matukoy at makaiwas sa posibleng banta ng isang malinaw na patunay na matibay ang paninindigan ng PNP sa pagpigil ng krimen at pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Personal din pong nagsagawa ng inspeksyon ng ating City Director bilang bahagi ng Ligtas Sumbak 2025 ng PNP sa mga nagdaang Semana Santa sa mga beach and resorts sa lungsod ng Olongapo at sa mga nakadeploy na Water Search and Rescue or WASAR personnel natin sa buong lungsod ng Olongapo. Sa mga ininspeksyon, ito po ay nakatuon sa pagsusuri ng kahandaan ng mga WASAR team natin, pagtataya ng mga umiiral na safety measures sa mga beach and dalampasigan, pagtiyak po ng kabuuan ng seguridad ng mga tourist spots sa loob ng lungsod lalong-lalo na po ngayong panahon ng summer vacation. Nakipag-ugnayan din po ang ating City Director sa mga barangay officials, resort owners at beach safety personnel upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapagmatyag at handa sa lahat ng oras, lalo na sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalunod. At iyan ang ilan sa mga accomplishment on community engagement at intensified information operations. Siyempre ang lahat po ng iyan at lahat po na ito ay bahagi ng aming adhikaing maisulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat natin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mapaigting ang ating kaligtasan sa lungsod ng Olongapo. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Ligtas Sumbak Safety Tips sa mga lugar, pasyalan, lansangan, nasa biyahe. Nako, ingat po kayo. Ma'am, paano maiwasan ng heat stroke? Ayan, usong-uso, no? Alam naman natin. Sobrang init, grabe. Sobra po ng init ngayon. Siyempre, ayan, pinapaalalahanan natin ang ating mga ka-okay. Huwag po kalimutang magdala ng tubig, mga ka-okay, no? Napaka-importante. Mas maganda din po na nire-remind natin ang lahat, yung pagdala po ng payong. No, wag po nating katamaran na magdala ng mga pangprotekta natin sa mga init. At syempre mga ka-okay, kung hindi naman po kinakailangan yung ating paglabas-labas, lalo na po doon sa mga oras na sobra po ang init, yung taas ng init, lalo na mga 10 ng umaga, no? Yeah, hanggang 10 to 3, sobra. 10 to 3, yes. Ayan, hanggang kung hindi naman po masyadong importante ang kailangang lumabas, maganda po at mas safe na manatili tayo sa loob ng ating mga tahanan. Ganon din syempre mga ka-okay, magandang siguraduhin po nating dala po natin, lalo na po yung mga senior citizen natin or yung mga bata na manatili sa loob ng bahay, at yung mga gamot siguraduhin pong laging dala, 'di ba? Lalong-lalo na doon pag syempre yung init ng panahon. Tubig at panangga sa init ng araw ang number 1 na panlaban natin sa heat stroke.
Sa mga nasa biyahe po ngayon, papuntang out of town o pauwi po ito, ang mga safety tips namin para sa inyo. Una, maging maaga sa pagpunta sa mga terminal para maiwasan po natin ang pagsisiksikan. Pangalawa, magdala ng sapat na inuming tubig. At pangatlo, maging alerto laban sa mga mandurukot at alamin ang lugar ng First Aid Station o Police Assistance Desk at hotline number sa inyong mga pupuntahan. Yan ang dahilan, kapartner, mga ka-okay, kung bakit po sa lahat po ng ating pagkakataon na makapagbigay talaga ng mga information na ganito, hindi po nawawala yung ating mga hotline numbers. Tama. Diba, sinisigurado po natin na maging aware po sana ang lahat at huwag ibaliwala o kalimutan na i-save po yung mga hotline numbers ng ating mga police station. Syempre, ganun din po yung hotline numbers ng mga iba pang government agencies na kung saan importante po para nang sa ganon, in case of emergency, ay madali po tayong makakatawag. Tama. Okay, bigyan natin ng hotline number. Ayan. Siyempre, ang hotline number po ng Olongapo City Cyber Response Team. Ayan, napakadami pong pumupunta at humihingi ng tulong sa ating Cyber Response Unit kung saan located po sila sa Olongapo City Police Office sa Barangay Barreto. Yan, sa loob po yan ng headquarters. Ang kanila pong hotline number ay 0908-590-5664. At syempre, ang hotline number po ng ating headquarters ay 0998-598-5546. At para po sa atin, Police Station 1 na sumasakop sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak. Ang number po nila ay 0998-598-5547. Ayan, ang Station 2 naman na sumasakop sa Barangay Banikain, Kababae, New Ilalim at West Tapinak. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5549. At para po sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalake, East Tapinak ay 0998-598-5561. At ang Station 4 naman po na sumasakop sa Barangay Old Cabalan and New Cabalan, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. Sa Police Station 5 naman po na sumasakop sa Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita, ang kanilang number ay 0998-598-5567. At ang Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Barreto ay 0998-598-5569. Ayan, para naman po sa ating mga social media account, ayan, paki-follow po yung ating Facebook page ng Police Gapo Disiplinado at ang ating Facebook account na Olongapo City Police Office. Paki-like and share din po. Yan, syempre meron din po tayong YouTube account. Ayan. Malapit na matapos ang ating segment ngayong umaga, pero bago yan, magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatili pong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Ayan, bago tayo tuluyang magpaalam, samantalahin natin ang pagkakataon para batiin at personal na pasalamatan yung ating mga advocacy support group na patuloy na tumutulong sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na dun sa nakalipas na sumbak natin. Napaka-successful ng ating ayan, syempre, sumbak. Hindi po natin yan nagawa ng tayo lang, ng Siyempre ating mga naman. kapulisan lang. Tama. Nagawa po natin yan dahil po sa mga tulong at assistance na libreng ibinibigay ng ating mga advocacy support group. Talagang, Voluntarily talaga. yes, yung Gusto voluntarism talaga, nasa nilang dugo ng tumulong bawat, nasa dugo ng bawat Olongapeño. Kaya naman pinasasalamatan natin yung mga advocacy support group natin. Syempre yung mga force multipliers natin. Diba? Yung ating mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga tanod, Barangay Rescues. Yes, maraming salamat. Syempre, ganun din yung ating mga local government. Tama. Yung ating mga partner agencies, yung DRRMO, yung nakalipas na yung Bureau of Fire natin, yung nangyari sa yung Sa matinding SAMS, soon. Magsaysay, Oo.
Talagang saludo po kami sa inyo. Grabe, ang hirap pero nagawa ng maayos. At maraming salamat sa inyo. Yes, talaga naman. At syempre, binabati din natin yung ating mga kapulisan sa lahat ng police stations. Ayan, maganda. Kala ko babatiin mo si Brian. Syempre, Congratulations. Congratulations, Brian De Rapisa, ang ating bagong-bagong daddy. For a baby girl. Okay, congratulations din, Brian and Bianca. Ayan. At syempre yung mga barangay officials natin na talaga namang tumutok at sinamahan ng mga kapulisan sa sumbak operation natin. Ayan. At syempre, yan po yung hatid ng mga halagang balita at impormasyon ng Olongapo City Police Office. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Charlie Dumato Mayam. Kami po ay pusong nagpapasalamat sa Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama na sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew, and Sir Mer for giving us an available opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment report. Siyempre, gusto din nating pasalamatan si Sir Erwin Cabalang, no? Naging Thank you, napakalaking instrument ni Pastor Cabalang para magkaroon po tayo ng programa dito sa DWOK-FM. At syempre, sa ating mga viewers and listeners na wala pong sawang sumusuporta sa atin para maitaguyod po namin ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. At ako po si PEMS Eric Bonklitz. Magsama-sama po tayong muli sa susunod ng linggo para makinig sa ating programa to every Wednesday po ng umaga. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko at ito po ang Balitang Police Gapo.